Oy, 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 oy. So hindi pala natin ikakatong video natin. Ang video natin dito sa Manila ay peer version naman tayo, peer version. So ito nga pala yung sinasabi ko na daan na papuntang Gapan. Ayan yan. Kasi ito papunta ng San Rafael to eh. So accessible na pala yan, no? Passable na pala yan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yo, what's up mga kaduit? Ayan, welcome back dito sa ating moto vlogging. Ayan. So, going to San Ildefonso, Bulacan muna tayo ngayon. Leave muna tayo sa trabaho. So, time check 6:57 ang ating oras. Zero natin yung ating trip 2 para sa ating travel ngayong araw. So going to Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan tayo, pero ano rin tayo, didiretso rin tayo ng bayan sa may cemetery dahil kaya tayo uuwi ng Bulacan dahil 1 year death anniversary ng tito ng aking misis. So naging isang malaking bahagi ng pagkabata nila yun eh. Taga-hatid sa school, taga-bigay ng baon, kaya kailangan makauwi para kahit pa paano maaalala ang kanyang death anniversary. So ganoon naman tayo mga Pinoy. Kailangan nating mahalaga sa atin yung utang na loob. So kaya ayun, biyahe na tayo. Good morning po sa inyong lahat. Time check natin 6:58. So alas 7 tayo umalis. So approximate mga 4 hours mahigit, depende sa Manila. Mga 11 to 12 tayo dadating doon. So nagbayaan niya na tayo mga kadawit para walang masyadong traffic. Anya na. Okay, nandito na tayo mga kabit sa Binakayan, Kawit, Cavite. Tapos papasok tayo ng Bacoor. Sa loob na tayo ng Bacoor mga kabit dadaan.
kaliwa na tayo dito mga kaduit, sa Bacoor loob. Dire-diretso lang ito mga kaduit hanggang sa may Talaba. Talaba ba yun o Nyog? Talaba pala, Talaba. Sa may Talaba. So yan mga kaduit, nandito na tayo sa kanto ng Talaba. Kanto ng Talaba tayo. So yan, kaliwa lang tayo dito mga kaduit sa highway. Huwag na tayong dumaan dyan sa sa Pote, kasi matraffic pa dyan eh. So dito tayo sa highway. May iba kasi dito na lilito eh sa daanang ito. Pumupunta pa sila ng Sapote. So matraffic pa doon kasi tutumbukin nyo yung palengke doon. So dito pwede pa ang motor dito. Exit na expressway. Tapos diretso lang tayo, huwag tayong kakaliwa, diretso lang tayo. So diretso lang tayo dito, kanan. Tapos kaliwa tayo sa ilalim ng tulay. Ayan, papunta na yan ng Paranaque, Tambo. Ayan, Tambo. Pwede na tayong kumaliwa rito, or pwede rin doon sa baba, kumanan sa baba, kumaliwa sa baba. Pero dito mas shortcut dito eh. Ayan, dadaan tayo sa gilid ng ilog. So dito less traffic kasi doon sa kabila may mga gasoline station. Medyo matatraffic tayo doon pag doon tayo dumaan. Kaya dito kahit 4 wheels pwede. Pero alam ko one way lang to, hindi pwede dito pumasok pag galing ka ng Manila. Pag galing ka ng Manila, doon naman sa tulay na yun. Ang labas mo sa ibabaw ng kabila ng tulay. So dito na tayo, hindi na tayo dadaan dyan sa shortcutan. Alam ko bawal na dyan eh. So may mga dumadaan dyan pero yung mga tagarian lang. Isang beses lang tayo nakadaan dyan, yung shortcut papunta ng Pitex. Ayan. Pero hindi na natin, dito na tayo. Alam ko bawal na rin dumaan eh. So nandito na tayo sa Las Piñas. Las Piñas, alam ko Las Piñas pa to eh. Las Piñas. Going to ano na tayo mga kaduit, Tambo. Tambo. Dire-diretso lang ito mga kaduit.
Paranaque pa rin to mga katoy sa may Jollibee ng Medina. Ayan, Quirino Medina. Sa lahat ng mga susunod sa video na to, isang diretso lang po ito simula dun sa Bacoor sa Pote. Isang diretso lang po yun. Wag po kayong kakanan, wag kayong kakaliwa. So ang mga landmark na madadaanan nyo itong first stoplight na to sa may Jollibee ng Quirino Medina. Tapos madadaanan nyo po yung palengke ng Paranaque. And then liliban kayo ng tulay ng Dungalo. Diretso na yon, papunta na ng Tambo. Yan, doon na ulit tayo magkita-kita mamaya. Ito yung sinasabi kong tulay mga katoy, tulay ng Dungalo. Ayan o, Dungalo. So tapos pagka daan nyo rito, siya diretso pa rin to, papunta naman ng Tambo. Siguro mga 200 meters to simula dyan sa tulay. 200 to 300 siguro. Tapos Tambo na. Ayan. So ito na mga katoy, yung Tambo na sinasabi natin. Kung gusto nyo dumiretso dyan, pwede kayong dumiretso papunta na ng Baclaran. Ang tutumbukin nyo dyan yung mga tindahan dun sa may loob ng Baclaran. Pero kung pupunta naman kayo ng simbahan, kakaliwa tayo dyan sa crossing Rojas Boulevard tayo, Rojas Boulevard. Kaliwa tayo dito mga katuwid. Basa. May tagas ang ano dito. Kaliwa tayo sa Nea Road. Tapos kanan tayo sa Rojas Boulevard. Uy 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 uy. Uy 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 uy. Uy 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 uy. Muntik na si ating, buti na lang nakapreno pa. Slow down lang tayo dito mga katuwid kasi kakanan tayo sa Rojas Boulevard. Yung mga pupunta ng Baclaran, pwede nyo rin sundan itong video na to, mga baguhan. Yang overpass na yan, kung makikita nyo yung kulay green na overpass, kakanan tayo dyan sa Rojas Boulevard. Slow down lang tayo, tapos pilitin natin makarating sa kanan para hindi tayo mag-swerving. Ayan, kanan tayo dito. Ayan. Tapos may ano dito, may motorcycle lane, hindi ko na makita. Burado na yung ano, burado na yung markings. Ayun, ito pala, ito yan, motorcycle lanes tayo. So hindi pala natin ikakatong video natin. Ang video natin dito sa Manila ay pier version naman tayo, pier version. So last time kasi yung video natin ay sa
Manila City Hall. So ngayon pier tayo dadaan, and then 5th Avenue. Ayan, stay lang kayo sa motorcycle lane para walang huli. Ayan yung mga pupunta ng Baclaran. So pagdating dyan sa may dito, kakanan na kayo, papasok na kayo dyan sa kabilang lane, kanan. Ayan, kasi itong tinutumbok ko papunta na to ng Ross Boulevard, dire-diretso na to ng pier or ng monumento, ng Manila City Hall. Yan, Rizal Park pwede rin. So yan, pasok kayo dyan sa may mga dinadaanan na yan ng kotse, tapos kanan kayo dun sa dulo. And then hanap na lang kayo ng parking dun sa loob. Siguro bukas na ngayon yung parking lot ng Baclaran Church. Dun din lagi ako pumaparking pag pumupunta kami dyan. Dito kasi sa labas may limit lang dito yung parking dito, yung oras. May mapapansin nyo, may mga nakapark na 4 wheels, may oras lang yan. Time check, alas 8. So isang oras na tayong bumabiyahe simula Tansa hanggang dito. Medyo matraffic kasi talaga eh. Isang oras na. So estimate ko ay 3 hours tayo, 4 hours hanggang San Ildefonso. Medyo traffic talaga rito mga karit sa umaga, kasi yung mga papasok ng trabaho. Lalo na yung mga ganitong oras, alas 8. Traffic. Tapos kaliwa tayo dito. So yung mga pupunta ng Bulacan, yan, sundan nyo lang tong video natin. Kaliwa tayo kasi pag bumaba tayo dyan sa kanan, EDSA yan, papunta ng EDSA. Hindi na tayo dadaan ng EDSA kasi malayo pa dyan. Ibabaw tayo ng tulay. Puro ibabaw ng tulay ang daan natin.
sa box to ah. ADB. Yan yung mga kailangan i-rehistro, yung mga ganyan. Extended body brackets plus top box. Diretso lang to, tapos pagdating dyan sa bandang dulo, kaliwa tayo, ibabaw ulit tayo ng tulay. Kasi pag umilalim tayo yan, iba na ang punta niyang ilalim. Ibabaw tayo, tulay ibabaw. CCP Complex. Ito yung kanto ng papunta ng Macapagal, tsaka yung Star City. Ayan, diretso pa rin tayo. Diretso lang tayo. Luneta na to, Luneta ang tutumbukin natin. Manila Hotel, yan mga landmark ng ating tutumbukin. Tapos pier tayo, pier, diretso tayo ng pier. Burado ang markings ng motorcycle lane dito mga kaduit. Burado. Baywalk sa
Sa may Baywalk na tayo. Traffic mga kaduit. (8:21) at almost 20 minutes na tayo, hindi pa tayo nakakalabas ng Manila. Inaayos pala to, kaya pala matraffic mga kaduit. Inaayos tong gitna ng Kalaw. So dito dire-diretso lang tayo, hindi na tayo kakanan. Ito na yung Luneta. Pag kasi kumanan ka dyan papunta ng Manila City Hall, pero hindi na tayo dadaan dyan kasi napakaraming traffic light. Yung version ng pier naman ang ating ibablog ngayong araw. Pier version. Ayan. Ito yung Manila Hotel mga kaduit, yan. Landmark din yan. So yung pupunta na ng Divisoria at ng parting Quiapo, ayan, pwede kayong kumanan dito. Kakanan na kayo dyan. Since malagi naman tayong dumadaan yan, dito naman tayo sa pier. Yan, diretso lang tayo. Road 10, yan, Monumento Road to Road 10. Diyan yung marami nang hold up eh.
Pier na to mga kadit, lugar na to ng pier. Tapos diretso pa rin tayo. Ibabaw tayo ng tulay. Ay tiyan dyan, isa lang yan mga kadit. Puro ibabaw tayo. Babaw ulit kasi matraffic sa ilalim. North Harbor. Northport Terminal. Ito na yung kanto ng Saragossa Street. Ayan, at saka ng Ross Boulevard. Linis na dito. Dati mga kadawit, ang daanan lang dito yung kabilang lane na lang na yun nung time na panahon ni Pinoy. Kasi itong kalsada na to puro bahay ito dati. Puro bahay ito yung time na yun. Ang nadadaanan lang halos dito, one lane lang sa kaliwa. Mukhang lalagyan na rin ng skyway dito mga kadoy. Ito may mga poste na nakaabang. Medyo malayo itong daan na ito mga kadit kumpara sa monumento, sa City Hall. Pero mas mabilis naman ang biyahe dito kasi wala masyadong traffic, walang masyadong stoplight. Doon kasi ang limit ng stoplight doon sa sa may gilid ng Divisoria. Napakalinis na ngayon dito mga kadoy ito. Lubak daanan kasi ng truck to
kagandahan talaga sa NMAX, medyo malalaki ang gulong, kaya hindi masyadong ramdam yung mga lubak na ganito. Sa Mio kasi yan, ramdam na ramdam mo na yan eh. Dati kasi nung dumadaan ako dito mga kaduwit, ang gamit ko yung Mio, ang sakit ng katawan ko pagdating. Matagtag kasi naka ano ako nun, maliit na gulong. 70-80 sa likod bago 60-80 sa unahan. Isang diretso lang naman ito mga kadoid dun sa mga bago. Yan. Yung mga ayaw dumaan ng Manila, dito talaga mas maganda. Mas safe kayo rito. Wag lang kayo dadaan dito ng gabing-gabi kasi dito medyo delikado dito sa gabi. Maraming loko-loko dito eh. Pero kung araw kayo dadaan, yung mga kahit hapon, okay lang. Basta wag lang yung gabing-gabi. Yan, dito na tayo sa Smoky Mountain. Smoky Mountain. So meron ditong paibabaw mga katuwit, yun yung entrance ng NLEX. Huwag kayo dun, kung nakamotor kayo huwag kayong aakyat dyan. So yan siguro yung iduduktong dun sa mga poste na nakita natin kanina. Kayong aakyat dyan, ilalim lang kayo, sa gilid lang. Dito lang kayo sa gilid. Kung pupunta kayo ng NLEX, naka 4 wheels kayo dyan, maganda dyan. Pag ramp mo dyan, dire-diretso ka na ng ano yan, NLEX. Tapos dito mga kapatid, medyo mag-slow down kayo dito. Tapos medyo kumanan kayo dahil Fifth Avenue yung dadaanan natin. Hindi na tayo didiretso ng ano, sangang daan. Kakanan na tayo dito. Yan. Kakanan tayo dito. Yan lang yung pinakaunang kakanan na natin. Kanan kayo dyan. Matulin din lang dito mga kaduwit kasi 4 lanes dito eh. Ang labas natin ay Fifth Avenue. Yan. Ganahan lang din kayo dito kasi maraming enforcer dito. May mga nakamasid dun sa mga beating the red light. Sigurado kayo pagdating mo sa dulo ay huli ka. Maganda na rin dito ang daan mga kadoid, unlike before na lubak-lubak din, tapos ano lang 2 lanes lang. So ngayon 4 lanes na, kaya mabilis na ang daan ano dito, biyahe. Mga 3 minutes nandun na kayo sa Fifth Avenue. Kahit nung naka 4 wheels ako na umuwi ng Bulacan, dito din ako dumadaan mga kadoid kasi mas mabilis talaga. Wag lang sa hapon kasi pag sa hapon ang daming truck dito. Yung mga labasan ng truck pag umpisa ng mga ano yun eh, alauna ng hapon yan hanggang bandang paggabi. Pero pag umaga napakasarap dumaan dito. Maluwag na maluwag. Kasi pag nagsangang daan tayo, no, diniretso natin dun sa kabila, matraffic dun. Malayo rin, medyo malayo rin yung ikot dun eh. So dito mas mabilis. Oh, meron pang ano, horsey. Horsey, oh. Horse. Sakaya ng mga turista. Kalimitan yan dyan sa Santa Ana, sa Rizal Park. Oh, walang stoplight. Pwede na yan pag walang stoplight. Wag lang yung nakapula na, idediretso ka pa.
So 8:48. Kailangan makalabas tayo ng alas 9 dito sa Manila para 2 hours sakto nandun ulit tayo sa San Ildefonso. Matagal na yun yung 2 hours simula Monumento hanggang San Ildefonso. Sa bagay kaya pala. Kasi hanggang Balagtas kakain pa tayo ng less than 1 hour yan eh. Maliban na lang kung traffic pa, hindi kakayanin ng isang oras yun. Oh. Ayan, diretso tayo ng Fifth Avenue mga kaduwid. Maganda na ang daan dito. Dati ito ano to sarado pa, makipot itong area na to. Tapos hindi ka pwedeng pumasok dyan. Ngayon pwede nang pumasok. Okay, Fifth Avenue na tayo mga kadayt, tapos kakaliwa tayo. So yan mga kadayt, nabalulubat tayo. Palit tayong battery pero ito pa rin, tumbok pa rin natin ang Fifth Avenue. Tumbok natin ang Fifth Avenue tapos kakaliwa tayo dyan. Okay, kaliwa tayo. Kaliwa. Sungaw 59. Mas maganda yan kung hindi nakaganyan na tambutso. Sungaw kasi yung ganyang tambutso eh. Seventh Avenue. Monumento ang tumbok natin dito mga katuwid. Palyado. Avenue. Monumento. So monumento na to mga katuwid. Yun sa mga bago, diretso lang to. So ginawan lang natin ang video ngayon para doon sa nagre-request na isang diretsuhan. Last time kasi yung mga video natin ay pina-pass forward natin eh, pinakat. So ngayon wala nang cut to, dire-diretso na to.
159 mga kadoy dyan. Yung ano na yan, loaded yung ano na yan. Loaded. Loaded yung Mio. Dito ikot ka lang, ikot. Ayan, mayroong malaking circle na monumento mga kadoy. Ikot ka lang tapos pasok ka dito sa may gilid ng SM Hypermart, tapos mayroong overpass. Ayan, pasok ka lang dyan. Ito na yung papunta ng Valenzuela. Ito yung unang bayan na madadaanan natin, Valenzuela. So dire-diretso na ito mga kapit. Ito na yung tinatawag na MacArthur Highway. Yan, ito na yung MacArthur Highway. Isang diretso na ito mga kapit hanggang Santa Rita exit. MacArthur, hindi ko lang alam kung MacArthur pa rin yung sa may dulo ron, pero hindi na tayo dadaan ng Santa Rita kasi dadaan tayo ay sa bypass. Ayan. So yan, isang diretso lang naman ito mga kaduid dun sa mga baguhan na magpupunta ng norte. Diretsohin nyo lang to. Kita-kits na tayo sa may Valenzuela. Valenzuela na tayo mga kaduid. Valenzuela City. So may mga bicycle lane dito mga kapit. Mahigpit dito sa bicycle lane at saka sa mga sidewalk. Huwag kayong papasok dyan, talaga nang uhuhuli sila dyan. Valenzuela City. Valenzuela City. Yan, next natin ay ang May Kawayan. Isang diretso rin lang to mga kaduit. Wala kayong kakaligawan dito. Sundan nyo lang yung mga pampasaherong jeep papunta ng Laredel or ng Balagtas. Ayan. Ito na mga kaduit ang May Kawayan, Bulacan. Kawayan, Bulacan. Dito yung binabaha itong lugar na ito mga kaduit. Pag nag high tide, pasok dito yung tubig.
next na ano natin ay Marilao. Marilao, Bulacan. Ayan. Next na bayan. Ano na ba to? May Kawayan pa rin ba to o Marilao na? Hindi pa pala, may Kawayan pa rin pala to. Ayan o, BCA, may Kawayan. Ito na mismong bayan ng may Kawayan. Wala na yung mall dito, no? Di ba parang may mall dyan? Esperanza Mall. Ito na mismo ang crossing ng may Kawayan mga kaduyt. Then next destination natin ay Marilao. Ayan o, kaway-kaway ang mga batang 90s, 80s. Ayan o, daming kabayo sa unahan ng jeep. Mga panahon ng Sarao Motors. Yan yung mga unang gawa nila. Meron pang manok sa unahan. Nasa may Kawayan na tayo mga kaduyt. Okay, nasa Marilao na tayo mga kaduyt. SM Marilao. Kaya natakpan. Yan yung SM Marilao eh. Natakpan dyan ng ano, tren. Release ng tren. Ayan yung kasing ginagawa na yan. Ano yan eh, PNR. Kung hindi ako nagkakamali ay papunta yan ng, mayroon din niyang sanga papunta ng airport. Yung bagong airport ngayon na ginagawa ng San Miguel Corporation. Ayan, tapos diretso yata yan ng La Union. Hindi ko ma-sure kung totoo, kung yun ba talaga, pero papunta ng norte yan. Yung release ng train na yan. Marilao, Bulacan. Ito na mismo ang bayan ng Marilao mga kaduyt. Bayan ng Marilao, Bulacan.
Time check 9:29. Nasa Marilao na tayo. So mga 1.5 hours, tamang-tama nandun na tayo. Pero magpapahinga tayo sa may bypass. Pahinga tayo kahit mga 15 minutes. Kasi masakit na rin sa puwet. Malayo na rin ang tatakbo natin. Bago tayo pumasok ng bypass ay magpahinga muna tayo dun sa gilid dun. Okay, ang next destination natin ay Bukawi, Bulacan. Saan kaya ang lusot niyan? Ano yata yung papunta ng ano? Coliseum. Ng Philippine Arena. Okay, nasa Bukawi na tayo. Bukawi, Bulacan. Ito yung unang-unang may flyover na madadaanan nyo. Ibig sabihin nasa Bukawi na kayo nyan pag nasa Bulacan na kayo. Ayan. Bukawi Public Market. Ito yung isa sa sikat na bilihan ng mga live stocks, live animals. Makakabili ka ng iba't ibang mga uri ng mga buhay na hayop. Yan, mga quality na aso, kambing, baboy, kalabaw, baka. Yan, nandiyan na lahat halos. Pati mga ibon kapag araw ng Tiangge. Ayan. Pati mga handicrafts, sikat na sikat din itong Bukawi. Siyempre kilala din sila sa paputok. Ayan. Kaya lang medyo humina na yung industriya ng paputok nila. At mga ilang kilometro lang, 1 kilometro lang yata ang distance nito. Nasa Balagtas na kayo. Si Agent 44 nag-ano na lang, namamasada na lang. Dito na tayo mga kaduit sa Balagtas, Bulacan. Ayan yung mga pupunta ng norte. So maghihiwalay na tayo rito. Kami kasi papunta kami ng San Ildefonso, Bulacan via bypass road. Kung kayo ay pupunta ng Pampanga ay iba yung way nyo, diretso nyo lang to. Pero kung kayo ay papunta ng parting Nueva Ecija, itong dadaanan namin ay ito rin yung dadaanan nyo, kasi dadaan kayo ng Gapan San Ildefonso, San Miguel. So ito isa lang yung dadaanan natin.
Pero kung Pampanga nga kayo, so iba, didiretsuhin nyo yan, dami yan. Didiretso kayo ng Santa Rita. Malolos, ayan, Malolos ang daan nyo. Ha? Doon na lang, sa kanto doon? Doon? Sa may bypass? Ayan. So kanan tayo mga kadit, kasi yung kabila papunta ng Giginto yun eh. Wala yata pating nag-ano dyan sa umaga, sa araw, nagpaparis. Mami sa gabi lang. Ayun pala. Ano? Paparis mami tayo o doon na sa kanto? Wala na. So pagdating nyo dito mga kaduit, sa may Robinson, ayan, Robinson yan eh, ng Balagtas. So kakanan tayo dyan sa kanto. May maliit dito na daan, pero national highway rin to, going to Pandi, Bulacan. So kakanan tayo dito sa may Angels Pandayan Bookshop. Kanan tayo dito, dire-diretso tayo ng bypass. Bypass road. Yan, diretso pa rin tayo mga kadit. Ito yung PNR. May, alam ko may ano dito, may station. Ayun oh. May station dito ng Balagtas. Balagtas Station. Ready na mga sidecar nila oh. I-uncut natin itong mga kaduit para mas mabilis maintindihan ng ating mga tropa na magbabypass. Hindi nyo na kailangan dumaan doon sa Santa Rita, sa Plaridel. Ayan.
sa Baliwag, hindi nyo na kailangan dumaan doon, malayo pa kasi doon eh. Pero pag dito, ang labas nyo na San Rafael na, isang diretso na to, San Rafael, Bulacan. Maasin yata yung Maasim, San Rafael, Bulacan. Tapos konting ano na lang, konting kembot lang, nasa San Ildefonso na kayo. Siguro mga 30 minutes nasa Agapan na kayo dun. Mga papuntang ano kayo, Nueva Ecija. Liban tayo ng tulay ng expressway. Sa tabang giginto. So medyo makitid lang ang daan dito mga katuwid, pero pag nakapasok na kayo ng bypass, mabilis na. Two-way lane lang kasi itong dinadaanan natin. Maliit na size pa. Marami na rin kasi nagba-bypass talaga rito, kaya medyo mabagal yung usad, pero hindi naman sobrang bagal. Tamtaman lang. Tapos pag dating natin dyan sa may gasoline station, hindi ko alam kung anong pangalan ng gasoline station yun, nalimutan ko na. Kakaliwa na tayo doon. So bali dalawang magkasunod na gasoline station yata to, itong lilikuan natin. Ayan. Isa lang pala, isa.
Kakaliwa na tayo dito mga katuwid sa may Palayan. Ayan o, Palayan to eh. Fuel Lab yan, Fuel Lab. Kakaliwa na tayo dito mga katuwid sa Fuel Lab. Kaliwa tayo dito. Pero magpapahinga muna tayo. Maghanap tayo ng mamihan. Kasi masakit na rin sa puwet. Sa wet packs. Sakit na sa wet packs. Ayan pala, ito pala yung sinasabi ko, isang gasolinahan. Ayan. Ito medyo malalayo pa rin, mga 200 meters siguro, 300 meters. Pero ano yun, no? Tinatambakan na rin, no? Ano kaya yan? Gagawin na rin kalsada o subdivision? Ano? Ayan o. Grabe. Inihaw na hito. Hindi ko na i-vlog mga katuwid yung bypass to San, ano ba to? San Rafael, kasi may vlog na tayo doon. Yun lang pagpasok, kasi mapo-full memory na rin tayo. So importante ay nag-guide ko kayo hanggang dito sa pagpasok ng bypass. Tapos doon na lang ulit tayo magkita-kita sa palabas ng Maasin sa Plaridel na. Naayos na pala ito mga katuwid ito. Tapos meron na rin ano, expressway. Ayan, expressway. In-extend lang pala. Ayan, hanggang dito para dire-diretso na nga naman. Ano ba yan? Okay, dire-diretso niya ito mga katuwid yun sa mga papunta ng Bulacan, San Ildefonso, San Rafael, papunta na Baliwag, meron din dyan, kakaliwaan sa Baliwag. San Rafael Bayan, meron din dyan. Plaridel, meron din dyan. Yung papunta ng Gapan. Ayan, dito dire-diretso lang to. So hindi ko na iba-vlog ng diretso to, ng isang diretso o ng buo, dahil meron na po tayong vlog dito. Tsaka napakahaba na ng vlog natin. Ayan, kita-kits na lang tayo sa exit. Maghahanap lang kami ng makakainan. God bless po. Sa ibabaw tayo mga katuwid ng ano, Bustos at saka ano to, papunta ng Baliwag. Yan. Functionable na yung ano nila, overpass, para hindi ka na matraffic sa ilalim. Overpass ng Bustos.
The longest bridge in Bulacan. Ito, isa sa pinakamahabang tulay dito sa Bulacan, mga kaduit. Siguro aabot to ng mga 500 meters. Ayan, parang lake kasi to eh, parang lake. Ito ang nilagyan ng tulay na to. Kanan tayo kasi may overtake. Napakahaba nitong tulay na to, mga katuwid. Tumatakbo tayo ng 70 pero ang haba pa rin, no? Yan, the longest bridge in Bulacan. Ayan. Grabe ang mga truck, oh, may bato pa nahulog. Oh, nalaglagang ano? Nalaglagang ilaw. Grabe yung truck yan. Okay mga kaduit, biyahe na ulit tayo. Alas 11. Sakto lang sana kung hindi tayo huminto. Kaso huminto tayo eh. Hindi naman pwedeng hindi tayo magpapahinga. Natagalan kasi tayo sa Manila kanina. Grabe traffic sa may bago magluneta kasi inaayos yung gitna ng kalsada. Sobrang traffic. Kaya natagalan tayo. Tapos pagpasok natin ng bypass, usad pagong din. So ito nga pala yung sinasabi ko na daan na papuntang Gapan. Ayan yan. Kasi ito papunta ng San Rafael to eh. So accessible na pala yan, no? Passable na pala yan. Functionable na pala yung kalsada na yan. So pa-exit na tayo ng San Rafael. Maasin, San Rafael, Bulacan. Exit na tayo. Yung mga papunta ng Nueva Ecija, Gapan, doon po didiretso kayo doon. Kung kayo na may papunta ng San Miguel, San Rafael, dito po San Miguel, San Rafael, San Ildefonso, dito po kayo dadaan. Ayan. Pwede rin po dito na Pampanga. Meron din po ditong daan papuntang Pampanga. Hindi ko lang alam. Anong Pampanga ngayon doon? Anong Pampanga? Yung may simbahan? Yung may shortcut doon sa Kalawitan? Ha? Saan? Bang ano? Ano yun? Yan, hindi ko maintindihan mga kaduit. Yan, dito po. Exit tayo dito. San Rafael na po ito. Tapos ito na po yung arko ng San Ildefonso. Ayan, San Ildefonso na yan. Kaya yun. So hanggang dito na lang yung video natin for today. So hindi ko na bibidyohan yung papasok doon sa amin. Ito lang naman yung sadya natin talaga, yung makapag kahit maging double purpose yung biyahe natin. Meron tayong biyahe and then at the same time ay makakapag-guide tayo sa mga baguhang rider, sa mga baguhang may motor na gustong magmotor papunta dito sa area ng Bulacan at saka Nueva Ecija. Yan. Naayos pala yung tulay dito mga kaduito. Ito yung tulay ng San Rafael at San Ildefonso. Ito yung pinaka boundary nila eh. Pati yung gilid ng ilog, oh, naayos din nila mga kaduito. Sinemento para hindi maubos ang mga lupa sa gilid. Lalagyan nila ng sukat kung ilan, gaano kataas ang baha.
San Ildefonso, Tris Quilion, Province of Bulacan. Ayan. Traffic pala dyan, haba ng traffic mga kadoit ng ano. Ito, overtake tayo. Hindi pa pala tayo tutuloy ng bayan mga kadoit, dadaan muna kami sa bahay sa Kalawitan. Ayan, Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan. Kaya liliko ako dito sa may bandang unahan lang. So yung mga pupunta ng San Ildefonso, San Miguel, diretso lang po yan, diretso na po yan. Kung kayo ay taga rito sa norte, pagdating dito alam nyo na yan, kabisado nyo na yan. Ako hindi ako taga rito eh pero kabisado ko na rin tong lugar to sa tagal ko nang pabalik-balik dito. So yan, thank you very much po. Sana mayroon na naman kayong napulot na aral o panibagong natuklasan sa ating video sa mga daan-daan. Ayan, yung mga nagre-request na sana daw ay mayroon din sa may papunta ng Pampanga, kaso hindi naman tayo pwedeng pumunta ron ng walang pakay. So kaya wala pa tayong schedule ng vlog doon.